gustong bangag, magnanakaw at sinungaling. Friday, at dito tayo. Ate, makiramdam lang. Makiramdam. Dahil darating at darating at darating ang pasabi. Dating ng panahon. Darating. Manalo sa loto, sir. Malapit na, sir. Manalo sa loto, sir. Mas higit pa sa panalo sa loto pag dumating yung araw na yun. Alam nyo, talagang bestulang mararamdaman nyo, tutulo talaga ang luha nyo, pati sipon sa tuwan. Kantay lang kayo. Pabol daw, tanong sir, may nagtatanong po bakit na po di na nakikita si Peoples sa EDSA? Sila? May nagtatanong, sir, bakit daw hindi na nakikita? Alam nyo, matagal na kaming hindi nakakapag-usap ni Pebbles mula pa nung kung di ako nagkakamali, September 3. Kaya nga kung nasaan man si Pebbles, nasa Bacolod. Nasa Bacolod? Kung nasaan man si Pebbles, dalangin ko ay sana ay palagi siyang nasa malusog na kalusugan, makatawan at manatili yung kanyang kagandahan. Patuloy siyang huwag naman maging tiwata. Maging Diyosa. Mabalik yun. Sir, ito sir, parang walang katapusang tanungan ito, sir, kung sakaling nanonood si PRRD dahil kaisa po natin siya sa ating pinaglalaban na transparency, accountability, peace and security po, ano po yung mensahe nyo kay PRRD? Kung sakaling nanonood po siya. Mr. President, magpalakas po kayo at nang dumami pa ang inyong mga apo. Kay Vice President Sara, sir. We love you, Vice President Sara. Sa mga walang pambayad ng kuryente. Pila tayo sa ayuda, sir. At shout out sa mga taga-Marikina ang hindi mabili ang mga sapatos. Shout out sa mga taga-Marikina na yung mga bag nilang ginagawa na ayaw tangkilikin ng kanilang kongresista. Ang gusto kasi ay million worth. Bakit nga naman pa ayaw tanggapin, ayaw tangkilikin yung ginagawa nilang bag? Oo, mga sapatos, Cheap daw kasi. Oo, parang nagtitire sa produkto ng kanyang mga constituents. Nagtitire, pinagtitirihan, yung gawang Marikina. Gawang Marikina. Okay. Okay, sige, tanong. Ako muna. Okay, sir, Tropang Bisaya. Bisaya. Tanong ko lang po, kung napanood nyo na po itong video na to. Oo, napanood ko yan. Actually, pinost din ito ni Kati Binag. Ito yung may abutan, sir. What is your opinion about yan, sir? Sa akin, pag nakita ko yun, pupusas ko talaga yun, padadapain ko yun Baba! Talagang tatapakan ko sa bakit. Ganun pala yung sigaw, sir. Ganun pala yun, sir, ang mga pang panindak yan, panindak. O ako nakakita niyo, puto, padadapain ko talaga yun. Wala kang kahihiyang talaga, oo. Hindi mo pa sininghot, tinago mo pa. Nilipat sa kabilang kamay, tas binulsa. Oo. Kaya talagang, wala tayo talagang aasahan. Kaya, ito, tayo mga kapatid, mga kababayan, relax lang kayo, kalma lang. Kalma, kalma. At pagka nagkaisa tayo, ayan, sama-sama na tayong, makakamit na natin ang tagumpay. Huwag po kayo mawawalan ng pag-asa. At yung mga yung mga kababayan natin na nawawalan ng pag-asa dahil dun sa sa pagkikilitian ng mga ibang mga huwag po tayo sumagot. Focus lang po tayo. Focus. Next question. Sir, follow up lang kasi ang sabi nila, hindi naman daw yun yung inabot, actually, yung iniisip natin. Iba daw yung inabot. Ano fondon? Baka sa shade na seasoning sa pagluluto. Pero yung manner kasi, sir, tama po bang sabi nila na hindi dapat inaabutan ng ganyan basta-basta ang isang presidente, dapat dumaan lang niya sa PSG? Or iabot muna sa PSG bago sa kanya kasi syempre risk yan Tama. Kaya yung siyempre may mga security protocol. Yun, protocol. May mga security protocol, lalo na hindi naman sa ordinaryong tao. Yes. Higit sa lahat, siya yung pamangbahin, kaya nga code 1
code 1 code ng one. code red ng presidente. Kaya kung isa, napaka-importante yan. Oo. Hindi basta-basta po pwedeng Abutan abutan mo yan, yan. oo. Pagka inabot kasi sa PSG, baka makihati pa. Ay! Baka makijamming pa. Akin lang to. Or baka hindi may abot. Makasaloy. Yun nga. Parang lumulutan kayo Parang. Ganun ba? Nakakita kasi sila ng pulburon eh. Nakakita ng pulburon. Sir, mo. Yung natin, yung pagdami ngayon, talagang nakakatuwa. Ang palatandaan lang nito na maraming mga nag-aantay na mga kababayan natin sa anumang dako ng mundo, talagang inaantay. Kagaya niyan, may mga pare-pareho, may mga subscriber kayo na nag-aas kayo sa inyo. Kaya ito yung mga umaasan na mangyayari dito sa Texas Ride. At ang ipapaabot lang natin sa kanila, kalma lang po kayo, kalma lang. At nandito po ang inyong EDSA Friday Group, kasama ng agent ng bayan. Malapit na po, malapit nang maluto ang sinaing. Yan. Galing sa 20 pesos, mabigas. Malapit na po. Sir Jonathan, dahil ngayon mas pinapainit po nila yung impeachment para kay Vice President Sara at si Trillanes, mayroon po siyang makapal na mga sabi niya, yun daw po yung mga complaint ng impeachment para kay Vice President Sara at ang tinutukoy po nila ay itong paggastos daw po ng 125 million. Ang mga makabayad black din, ganoon din sila, may complaint din po sila. At yung mga young guns naman ng Kongreso, mayroon din po silang inihanda na impeachment laban kay Vice President Sara. Sir, bilang dating isang investigador at naging alaga din po ng batas, may nakita po ba kayong ground para maging basehan sa impeachment kay Vice President Sara? Personal na opinion. Wala. Kasi, yung betrayal of public trust, sa yung sa mga, at saka yung pagdating sa Constitution. Yung mga ginagawa dyan, nagpapakita lang na talagang itong yung mga gumigiba o nagtatanggap sa akin, itong si Vice President Sara Duterte, ito yung mga bayan. Kaya dyan, di naman kikilos ng mga walang bayan dyan. Diba? At yung mga kongresista na ginagamit, dalawa lang naman pagpipilian nila Magaya sila kay Tebes, matanggal, or tumanggap ng pera. Bakit? Bakit ko sinabi na maaari silang matanggal? Sapagkat lahat halos ng kongresista ay may mga ginawang paglulustay. Alam na alam yan ng Marcos administration at ito yung gagamitin laban sa kanila. Kaya nga, yung mga doser na yan, yung kanilang mga kasiraan, alam nila na kapag sumalansang sila dito sa administration na ito yung magiging multo sa aparador nila. Diba? Halimbawa, yung paggamit nila ng mga pork barrel, yung paggamit nila ng mga pondo ng bayan, ito yung gagamitin sa kanila para sila ay matanggal at o makulong. Kaya ganyan, ganyan nahawakan sila sa leeg. Mula nung tumanggap sila at mula nung lumustay sila ng pera, wala na silang pagpipilian kumampi or magurgur. Yan lang naman. Pagka kumampi sila, may pera sila. Additional question, sir. Napanood niyo po ba yung expose ni Mr. Strogando Sasot? Patungkol, hindi ko pa napanood ng buo dahil nung kanina doon sa channel ni Ate Melby, yung tinawag ako ng asawa ko. At ako'y pinaglinis nung kwarto. Sir, bigyan kita ng background tong kay Sas. Sige, Ang please. Okada kasi ay pinag-aagawan yung management. Ang alam ko ay yung may-ari talaga ng Okada and then yung anak. Ngayon, para mapapunta sa anak nung may-ari ng Okada, kailangan mag-desisyon kasi nung may gulo yung mag-ama patungkol sa pag-aari ng Okada, pumabor yung Korte Suprema natin na ibigay sa may-ari yung tata, yung Kazuo Okada, yung tatay. Okay. Ngayon, may nag-offer sa anak ng Okada ni Kazuo or sa company kung ano man yan na babaliktad ang desisyon ng Korte Suprema basta magbigay lang ng heavy luggage kay Tambaluslos. At nagbigay ng heavy luggage kay Tambaluslos according sa Court of Chancery ng Delaware sa US, itong
itong mga Hapon na anak ni Okada or yung company na yan, and nabago yung desisyon dahil tumanggap ng bribe, di umano si Tambaloslos. Tumanggap siya ng bribe, tapos na-influensyahan din niya yung desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas. Sabihin, itong Korte Suprema, nakikipag-connecta. Parang ganun, sir. So, napakadelikado na nito sa nakakalungkot Pilipino naman, at sa Pilipinas. Opo. Nakakalungkot at ang gusto bang sabihin, itong si Tambaloslos. May kaso yan eh. Sa Si Tambaloslos, naging middleman, kaya yung naging broker. Parang ganun po. Kasi syempre, kauupo lang nila, bagong administrasyon na kasi, 2022 po yata to, July eh. Mga ganan, pagkaupo. So, yan agad ang inasikaso. Ang hindi dininay ng Japan, sir, yung heavy luggage. Ang sabi ng Japan, ng mga Hapon na yan, na nag-deliver ng heavy luggage, ang laman daw ay papeles at hindi pera. So, ibig sabihin, meron talagang heavy luggage. Pero, bakit sila magde-deliver ng documents na ganun kabigat at ilagay sa isang luggage? Eh, pwede naman sa Pilipinas na electronic ang documents. Bakit kay Tambaloslos ibibigay? Dahil siya nga ay nasa gobyerno at malapit sa Pangulo. Bilang pamangkin ng dating unang ginang, bilang pinsan ng nakaupong Pangulo, and may connection din yata, sir, sa kanilang fraternity, yung Alam ko, lumakad kung ang para sa tatanungin, mali po yan. Doon pa lang, meron ng conflict of interest. Yes. Kasi unang-una, si Tambaloslos, kung noon, nung tanggapin niya, yung mga dokumento na pamor doon sa ibang partido, pagkabilang partido, kumbaga sa opisyal siya ng gobyerno. Diba? Hindi na dapat makikisali sa ganyan. Kumbaga sa di ba, partisan. Partisan yan Kumbaga sa pumapasok ka sa mga bagay na ipinagbabawal sa isang kawani ng gobyerno. Violation yan, ng Code of Conduct and Ethical Standard na sinasaad ng Republic Act 6713 at ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act na sinasaad naman sa Republic Act 3019. Yung mga ganun, dapat hindi siya pumapasok sa ganyan, At sana naman, itong gobyerno natin, magpakita sila na itong mga opisyalis ng ating pamahalaan ay hindi exempted sa anumang pagdidisiplina ng ating Pwede tayo sir, lipat tayo doon, umuulan na.